Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugon sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyan daan na nahamakin ka kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa ihinula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gaway na napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay ilalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipangakong walang hanggan tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa puon matakot, yaong taong iyon. Ang palasunurin ay tapat ang hatol, at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat
kalikasan ay kay Jesus maglapitan upang tayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabaong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita nito ng Pariseo nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa naman ay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit, binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na pinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit, ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi niya sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimula magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, congratulations po. At lagi ko pong sinasabi, ipagpatuloy pa ho ninyo ang inyong pagmamahalan at pagtitiisan sa isa't isa. Sino ho sa inyo ang may utang? At magkano ang iyong utang? Kung utang at utang din ho ang pag-uusapan, halos lahat ho tayo siguro ay may mga utang. At higit ho sa lahat, kung utang at utang din naman, ay ang bansa nga hong Pilipinas ay kung nababasa din naman yun at napapanood ninyo sa mga balita ay
trilyon na ho ang utang. Kaya't yung mga bata na isisilang pa lamang ay may utang na. Ay, hindi ho natin alam kung kailan makakabayad. At higit ho sa lahat ho tayo ay may utang. Kanino tayo may utang? Sa ating Panginoon. Lahat ho tayo ay may utang sa Kanya. At utang na loob ho natin sa Kanya, higit sa lahat, ang ating buhay. Kaya naman, kung tayo ay may utang sa Kanya, paano ho ito natin mababayaran? Simple lamang ho. Ang tayo magpasalamat at humingi ng kapatawaran kung tayo ho ay nagkasala. Yan ho ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, may isang umutang ng 500 at ang isa ay 50. Dahil hindi makabayad, ay pinatawad na sila pareho. Napakaswerte naman ng mga may utang na ito at napakabait ng pinagkakautangan. Ganyan-ganyan din ho ang Diyos. Napakarami nating utang sa Kanya, ngunit kung tayo ay lalapit, ay tayo kaagad-agad na patatawarin. Wala na ho tayong utang. At narinig ho natin yung kwento ng babae dito na kung saan sa pagtanggap niya kay Jesus, ultimo pati ho kanyang luha ay ipinunas ho niya sa mga paa ni Jesus at yung kanyang buhok ay ginawang basahan. At nakita ho natin sa babaeng ito yung tinatawag ho na sincerity. Sapagat inaamin niya sa kanyang sarili na siya ay nagkamali, na siya ay nagkulang, na siya ay nagkasala. At ang maganda sa babaeng ito ay hindi ho niya o hindi ho siya nagturo ng ibang tao at sisihin kung bakit ho siya nagkagayon. Ito naman ho, ang isang malaking palaispan din at nakikita ho natin. Bakit ganito? Pag ho tayo nagkakamali, pag tayo nagkakasala, ay bakit pilit at pilit pa ho nating idinadamay, isinasangkalan ang ibang tao? Bakit hindi natin matanggap sa sarili na ito'y kagagawan ko? Ay hindi. At ano pa ang sabi? Ay kaya naman ako nagkaganti, gawa mo. Ay kaya naman ako nagkaganire. Kaya naman, ang buhay kay ganito ay dahil yan sa ibang tao. Teka muna, bakit ka maninisi? Ay buhay mo yan. Ay bibigyan ko na lamang ko kayo ng isang konkretong halimbawa. Ay ano ang sabi ng lalaki? Ay kaya naman ako nakahanap ng iba. Kaya naman ako nakapambabae. Ay are namang asawa ko, ay ano naman tamad. Wala naman lang kalambing-lambing. Pagod ka na nga sa trabaho. Ay kung ano-ano pang maririnig mo. Napakabungangera. Ay kaya napilitan akong maghanap ng iba. Teka muna ho. Yung ba'y rason para ikaw ay magmabae? Yan ba ay rason para ikaw ay gumawa ng masama? Ay kaya naman ako nagkagarini ay dahil sa aking piyanan, ay sa pangialam sa aming buhay. Kaya ako nagkaganito. Ay hindi lang naman sa usapin ng lalaki, ay sa usapin din naman ng mga kababaihan. Hindi lang naman ho ang mga lalaki ang nangangaliwa. Kahit naman ho ang mga babae, ganun din. Ni sinasabi, hindi ko rin naman nakita sa aking asawa.
Ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagkalinga ay napakabatugan naman. Ay ayaw magtrabaho. Ay di ako hahanap na ng iba. Yung ba'y dahilan kaagad? Mga kapatid, ito ho ang isa sa masama nating ugali. Kagaling ho nating manuro ng ibang tao at isisi sa kanila kung ano man ang nangyayari sa ating buhay. Bakit hindi ho natin sisihin ang ating sarili? Katulad ng babae na ito, tayo humingi ng kapatawaran. Aminin na tayo nagkulang sa harapan ng Diyos at siguradong makakatanggap tayo ng kapatawaran at sasabihin pa sa atin ng ating Panginoon, ipanatag mo na ang iyong kalooban. Kaya sa pagkakataong ito, ay nakita naman natin yung babae, wala naman nung pinangalanan dito kung sino siya, nandoon ang kanyang sincerity sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Hindi na niya inalintana kung ano sasabihin ng ibang tao. Hindi na niya inalintana kung siya ba ay lalayuan. Hindi na niya inalintana kung ano pa ang mga maririnig niyang masasama. Hindi. Ang iniisip lamang niya yung magandang ugnayan niya kay Jesus. At ito yung kanyang personal experience, relationship sa ating Panginoon. Kaya isang maganda na rin pagnilayan para sa ating lahat. Ay wag na ninyo rin na iisipin lagi kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa inyo. Hindi. Tayo naman ho ay namumuhay. Hindi naaayon sa mga sinasabi ng ibang tao. Ay ano ang sabihin ng ibang tao na, ay, kaya naman yan nasimbay, pakitang tao lamang. Kaya naman yan nangungumpisal, pakitang tao lamang. Kaya naman yan nagdadasal yan, pakitang tao lamang. Eh, kilala ko yan, napakasama ng ugali niyan. Kilala ko yan, napakadamot niyan. Kilala ko yan, ang bibig niyan kung ano-anong nalabas ay kilala ko yan. Kilala nga tayo ng ibang tao. Pero mas kilala ho tayo ng ating Panginoon Diyos. Eh, tanong hinihiling sa atin, yung sincerity. Hinihiling mo sa atin ay yung kababaan ng loob. Kumusta ng relasyon mo sa Diyos? Yes, I am blessed. Kung tayo'y blessed na blessed, tayo ba naman ay nagiging blessing sa ibang tao? Sa ating pananalangin, nilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan, naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang makapagpatawad ang mga taong magkakatunggali, naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito,
Naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, tinataas po namin sa iyong aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad ng tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sa ipong kagandahan loob na nitong aming may alay, mula sa lupat mo ng pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa malumikas sa libutan, sa ipong kagandahan loob na nitong aming may alay, mula sa katas ng ubas sa ng pagawang alak nito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na iyong sambayanan, ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdulot ng kagitingan, upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano, ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banalik upang bukal lang tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugoon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, hawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng marinina ng Diyos ni pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Canungsod, San Cipriano, San Cornelio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian Iyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapapatawad tawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang Kristong muling nabuhay. Sinagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaaniyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Isus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at inaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpas sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng hahaing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinag-aharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang pinakita ni na San Cornelio at San Cipriano. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na humayo po kayong taglayin ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay sa araw-araw na nasa at tinutupad kalooban ng Ama. Sikap maging ganap